Okay, good morning, good morning, good morning. Dito naman ang inyong lingkod, si Pastor Armando Espontero. Welcome to my FB page and YouTube channel. Balikan na sad nato ang ato ang nabiyaan nga programa. Ang main theme nato, The Gospel of the Kingdom. Mayong buntag sa tanan. Shout out sa mga kaigsunan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Gato na sang ipadayaw ng atong nabiyaan nga subject tong kagahapon nga diin nag-iskot kato og kini nga three destiny ato nang naisgutan ang unang destiny nga firstborn sonship, the son of promise. Gatong na take up dito higalagson ang destinasyon nga padulong sa pagsulod sa gingharian. Shout out sa mga pastors, covenanted pastors o covenanted churches o lakip na sa mga missionary Baptist nga nagpabilin nina sa gitawag nga traditional nga tawag usas na one you are saved, saved forever. Gula niya na nakuha ang uban pa nga mga kutunon kay nga doktrina nga diin ng Covenant nga Missionary Baptist mo ay naghupot niini satisfied kayo ka kung imuhaning subaybayan ngani 3 years ka Bible school wala gid mi nakatuon mahitungod sa mga pagtulunan sa Covenant. Usa na dinha kanang gitawag nga outer darkness wala kay na explain dito sa Bible school. Ang itawag nga outer darkness kanang naputol diya sa John 15 nga mga sanga wala kay na explain tungod kay to destiny lang ang among nakatunan sa una, so daghan gyud mga ining gitawag nga matrap no amo lang nang nahimong si by the bill sa una. Now sa diin nga imong matuhog og makatunan og masabtan ang presentasyon sa Covenant Missionary Baptist Church na diin nag-embrace sa three destiny, ako nga i-review kadali. Meaning sa three destiny nga nagtuo o nagtudlo pod sa ganang gitawag firstborn church o secondborn church kung church mo'y gamiton o thirdborn church no. Sa Bible naa ang firstborn church, mabasa Hebrews 12:23. Apan implied na ang second o third. O kung magisgot pug ka og kanang gitawag nga anak, son of promise, number 1, slave son ang ikaduha, o ang ikatulo, son of perdition. So you cannot deny the fact higalegson nga naa gina sa Bible o nga ako ang ginaterminohan nga missing link kining gitawag anak sa pagkawala. Mauna nga sa mga usas diya nga mga kaigsuonan ako mga Missionary Baptist, maglisod gyud mo pagharmony sa maong Bible kay naa man po'y pasahe sa Biblia nga mawala nga kinahanglan og i-work out nimo og ana lang sa Galatians chapter 6 ang magatanom og lawaston muani og madunoton apan ang magatanom og espirituhanon makaanig kinabuhi nga walay katapusan. Ang pangutana, kung tanan bang higayon nga makatanom kag espirituhanon so mayon kag dili so mawala na pod imong kaluwasan. So diya nga punto higalegson ang Covenant nagtudlo nga adunay kaluwasan diya sa Covenant nga kaluwasan nga gikanahanglan ni i-work out. Samantala nga ang una nga klase nga kaluwasan, the common salvation or ordinary salvation, wala nay daghang balao dinha o wala nay ingon pa nga dili hatag bawi ang Dios no. O kung may mga balaod so simple ra kay na sayon ra kayo. So daghang ni pabor nga nang sayon ra kayo, dili sila mo training sa Covenant training tungod kay lisod. Una nga it's your choice galigson. So kanya-kanya man tao kanang pagtuki o pag-research o kanya-kanya puta og pahimulo sa ato ang freedom of choice tungod kay ang Ginoo wala man namugos no. So ang istorya dinhi kung karnero ka so mamati gyud ka, pero kung kanding ka
So sukihan kining kanding. Uban pa nga mga termino, kung iro ka, imong gibalik ang imong gisuka. Kung anay ka, nalimpyuhan na ka, nahugawan ka, gipangita nimong lapok, no? O napay gitawag nga lubo, o napay gitawag nga bitin. So mao na ang mga lagyo na kayo nga mga terminology, mga kaigsunan, nga din wala na'y kabahin diya sa tuang Ginoo. So atong makita din mga kaigsunan nga naanata sa kanang gitawag nga slave son, no? Ikaduha na nga destiny atong hisgutan. So imong makita o mabasa sa Biblia sa Galatians 4:21 hangtod na sa 31. Ako naman ang gibasa kaghapon. So giterminohan ni Ismaelites, no, or Gentiles, no. So lain pa nga termino ani gitawag kini ordinary. Ang Greek word sa ordinary is koinos. Jude chapter 1 verse 3. So meaning common na imong mabasa dito. So, ang lutaw nga translation sa common is ordinary. So there is an ordinary people nga saved, an special people nga luwas usab. Ang special people mo nang nakapasar sa pagsulod sa kingharian, maghari uban ni Kristo, samantala kining ordinary people nga saved, no, luwas gyapon nga naa lang sa gawas sa syudad. Dili siya makahimo sa pagsulod sa gingharian ug naara siya sa gawas tungod kay ang Revelation 21:24 imong mabasa na nga nations nasa gawas, and many saved nations nga naa sa gawas, nga ang hari lang nila mooy makasulod. So take note tigala igsoon, Revelation 21:24 og namis translate na sa Cebuano, pero sa King James saved nations ang naa sa gawas, no. Samantala ang special, ang church nga gipakasalan sa Dios, makasulod sa gingharian. So mao na ato makuha diha. Og ang term gyapon sa slave son ani tawag second born church, no, founded by men. Although nga dili mabasa sa Bible nga naay second born church, pero implied ni siya kay masabot man nato nga mabasa sa Hebrews 12:23 nga na may firstborn. Kung na ay firstborn ay secondborn, pero kutob lang sa thirdborn. So kanang mga secondborn church, mga founded by men na, no. Ang founder na mga tao o terminolod nagyapoy term nga goats, no, mga kanding ni siya tungod kay di man sila gusto kanang bunga, dahon ra gyud ang ilahay galagson. So pagbalik sa atong Ginoo, husgahan ang mga luwas, judgment seat of Christ, mga tubang tanang luwas, no, kay 1,000 years pa man ang gap bago banhawon ang mga dili luwas. So diha sa sa kaning gitawag nga pagbalik sa ato ang Ginoo nga prior na siya maghari sa 1,000 ka tuig. So tanang mga luwas banhawon, no, mamatinumanon magdili matinumanon og mga tubang sa bima judgment nga that is the judgment seat of Christ. Og simple lang kaayo ang pagbahig sa atong Ginoo, ang qualified sa gingharian iyang ibutang sa right side. Apan kadtong dili makasulod, disqualified sa gingharian, naa sa wala. So mo na atong makaigsunan, atong masabot mga kaigsunan og harian, no, harian na siya tungod kay walay inheritance, no inheritance. Galatians 4 verse 3. Saved tuod siya, di siya ma-impierno, pero nibalik siya sa pagkahintil kung namembro siya sa tinod nga iglesia o niya wala nang matinumanon, daghang ipanglabag ug wala dawata ubang mga doktrina, nabalik siya sa pagkahintil, no. So mo na nga no inheritance, itawag slave sons, no. Klaro makay sa Galatians 4 verse 30 kung atong balikan ang sa kang Abraham, wala kay napanunod ang anak sa pagkaulipon. So mabasa na mo na sa Galatians 4:3. Unya giterminuhan pud ning kalibutanon, no, Hebrews chapter 12 verse 16. Siyempre naagod sila sa kalibutan mag-indwell, no, na sa bagong
kalibutan, no? Samantala nga ang special people na sa bag-ong Jerusalem. O katong kining gitawag third born church, and then mo sunod niini ato nang isgutan karon higala igsoon. Okay, so dita magdugay diri nata sa ikatulo nga destiny, which is sons of perditions. Imong mabasa sa Genesis chapter 25 verse 1 to 6, and John 17:12, Luke chapter 16 verse 25, and 2 Thessalonians 2:3. So una na dinhi nga giterminohan og son of perdition si Lucifer o si Satanas, the old serpent, the devil. O katong taong dato nga diin sa panahon ni Lazaro, ang taong dato dito nagtingkagol og gibanlo dito sa sa imperno o sa Hades. Gitawag gyapon to siya og son of perdition. Unya si Judas nga diin nag-suicide, nga bisan pagbilib wala nibilib ug walay Kristo siyang kinabuhi, gitawag usab si Judas og son of perdition. Imo nang mabasa diya sa John 17:12. Og sa laray ni Ketura, no, nga ikatulong asawa ni Abraham, kana nga mga kaliwat iterminohan na sa Biblia nga son of perdition, anak sa pagkawala. Anak lagi pero nangawala sila. So ato nga palaw muna kaning gitawag kay ang hintil mga kaigsunan nabahin sa duha na ay hintil nga save from hell ug napoy hintil nga impernohanon, no? So nang gitawag nga Gentiles ni Ketura. O giterminuhan ning kaning mga tawhan nga dili luwas mga bitin, no? So di gina sila maginulsol. Unya ang third born gitawag na po ni siya third born church nga founded by Satan. So di gini mo ikadinay galegson nga naagyoy iglesia si Satanas. So par mga kaigsunan mo ni ato ang naisgutan karon nga buntag nga mga taga-impernohanon, son of perdition ang dating. So inyo makita dinhi ang chart nga o diagram when it comes of three destiny. Kaning naa sa taas sigala igsoon mo ni ang laray sa the son of promise, no? Nagikan pa kang Adam o na ngadto na sa kang Adamic covenant o antod na sa kang Noahic covenant o sa Israel, no? O mga covenant tungod kay covenant ni wala ni siya pagbugto-bugto, no? Dili man ta kanang gitawag dispensationalist, no? So magisgot gani og covenant in every dispensation, so nakakaunik ya po na ang saad kay naamanggoy everlasting covenant sa ato ang Ginoo gikan sa Old Testament hantod sa New Testament. Og sa New Testament nga dispensation naghihimo og simbahan na atong Ginoo. So inyong makita din nga diin si Kristo mo ay founder og napalig-on pinaagi sa pagpula niyang dugo og kanang hilo nga kulor diha mo na ang son of promise nga diin ang giterm kana karon sa mga hintil nga nasakop din spiritual Israel or spiritual Diyos. Og ang final destiny niya na mao ang New Jerusalem. Revelation 21 verse 1 to 7. Samantala ang kaning naa sa ubos gitawag kinig mga Gentiles nations, no? Nahalo ni na ay ang destiny nila sa new earth, ang uban lake of fire. So mo na mga kaigsunan nga ang nisubay diha sa lapad walay daghang bawal, walay daghang balaod. So naay save from hell ug naapoy mga taga-impernohanon. So ang ilahang final destiny sa slave son mao ang new earth, no? Na mabasa nato na sa Revelation 21 verse 24 nga daghang mga luwas nga naa sa gawa sa syudad. Samantala ang kining third born church nga diin taga-impernohanon sa ining kamatayan na dito ilabay sa Hades Hill o Hades, o ang Hades ilabay na po sa lake of fire sumala sa atong mabasa sa Revelation 20 verse 11 to 15. So diri na sa ta ko to bigala igsoon
tungod kayo nako igong panahon, kini inyong lingkod si Pastor Armando S. Montero. Hanggang sa muli, magkita-kits tayo, o ayaw kalimot sa pag like or subscribe sa akong channel, YouTube channel, o ginaot nga padayon mo sa pagsubaybay sa to ang programa Higalayson, The Gospel of the Kingdom. So dinilang kutob, daghang salamat. Bye bye.